Magandang umaga at gabi at tanghali po sa mga ka-senior citizen. Ito po ang Senior Citizen Power Channel at ako po ay magbibigay ng aking sariling pag-iisip at obserbasyon na nakikita ko po sa nangyayari sa ating bansa. Kung inyo pong maalala, mga ka-senior citizen, noong 1986 sa panahon ni Corazon Aquino, may revolution po ang nangyari at ang bumaliktad o kumampi sa taong bayan laban kay President Ferdinand Marcos Jr. ay si General Fidel Ramos at si Secretary of Defense Secretary Juan Ponce Enrile. Kung inyo pong natandaan, ito po ang nagiging kickstart o isang malaking pagbabago na naging matagumpay ang pagbabago ng pamamahala sa gobyerno at napatalsik si Ferdinand Marcos Sr. Ating aalamin kung ano ang nangyari sa mga bumaliktad mula sa gobyernong Marcos at kumampi ito sa taong bayan. Anong nangyari kay Fidel Ramos at kay Juan Ponce Enrile after na bumaliktad ang kanilang suporta at sumuporta na sa taong bayan? Sila ba ay napahamak sa kanilang buhay? Nasira bang tuluyan ang kanilang pamumuhay? Hindi po. Sa katunayan, si Juan Ponce Enrile ay naging senador at siya po ay makailang bisis na halal bilang senador sa ating bansa. At si General Fidel Ramos, alam nating lahat, na naging presidente ng Pilipinas. Sa kanilang pagkampi sa taong bayan, ito ang hudyat sa pagbabago at naging bayani sila. Ang dalawang taong ito ay naging bayani. Ngayon, sa pagtakbo ng panahon, may dumating pa rin mga kodita o mga men in uniform na kumampi o nag-revolt o nagkudita against Corazon Aquino. Sino ito? Si Colonel Gringo Honasan. Anong nangyari kay Gringo Honasan? Nakulong siya, pero nakulong ba siya ng habang buhay? Anong nangyari sa kanyang pagkatao, ang kanyang pagkontra sa gobyerno ni Corazon Aquino? Alam nating lahat, si Gringo Honasan ay naging senador. Makailang beses din siyang nahalal bilang senador at nagkaroon pa siya ng malalaking posisyon sa loob ng gobyerno. Sino pa ang isang kontrobersyal na nagkudita na kumampi sa taong bayan na nagbago ang kanilang buhay? Si Trillanes. Alam nating lahat yan. Si Trillanes ay naging senador din, maging ang kanyang kasamahang si General Lim at si Faeldon. Sila ay napabuti ang kanilang buhay at nakakuha sila ng matataas na pwesto sa loob ng gobyerno. Kaya, kung sakali man na ang mga uniform personnel ng ating bansa sa ngayon ay magpasya na maging bayani sila ng Pilipinas, sa panahong ito, nakikita naman nila na ang pagnanakaw sa ating kaban ng bayan ng mga matataas na opisyalis ng gobyerno
ay laganap na laganap. Ito ang isang most perfect priority, most perfect opportunity, na kumampi sa taong bayan at magiging bayani ka. At palagay ko, kung ikaw na may kapangyarihan na kumampi sa taong bayan at may kapangyarihang magbago ang kalakaran ng nangyayari sa ating bansa ngayon, magiging bayani ka at maaari kang magiging senador o baka presidente pa. Kung mapagpasyahan mo na kumampi sa taong bayan. Sobra na po. Mahabag ka. Sana ay makonsensya ka sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Tulungan mo po ang ating bayan. Tulungan mo ang ating bansa. At ito'y napakalaking oportunidad para sa iyo. Kapag lumagpas ito, wala ka ng pagkakataon na maging bayani. Huwag mo pong antayin na isang lower rank officer ang siyang mamumuno. Dahil pwedeng mangyari yan na may isang lower o junior officer na mangunguna, nakakampi sa taong bayan. Nangyari yan sa Libya ng si Gaddafi, Colonel Gaddafi, na mag-revolt siya at napaalis niya ang monarchy ng Libya. Kaya huwag mo nang antayin, may mga lower rank officers na nag-iisip na dyan. Ikaw na may karapatan, pinakamataas na pwesto bilang uniform personnel, take the advantage of this opportunity to become a hero of this country. And you might be one of the president of this country. At pwede talagang mangyari yan ayon sa kasaysayan ng ating bansa na nangyari na sa ibang mga uniform personnel na kumampi sa taong bayan. Salamat po sa inyong pakikinig, mga ka-senior citizen. Inanyayahan ko kayong mag-comment, mag-suggest, at please share and subscribe this Senior Citizen Power Channel. Salamat po.